Mas mararanasan daw ang pinakamaganda at pinakamasarap sa buhay kung mahaba ang panahon sana na ating ilalagi sa lupa. Pero eto na nga, hindi ba napakaikli talagang sadya ng buhay? Ilang tulog lang, abay, tumanda ka na. Kaya nga eto't ang dami nating ginagawa para mapahaba lang ang ating buhay. Ano nga ba ang mga sikreto at pamamaraan para nga ma-enjoy o danasin natin ang mahaba at the best sa ating buhay? Kung ano ang ating kinakain, damdamin, na kinikimkim, at kung paano natin papatakbuhin ang ating buhay. Lahat daw yan dapat maging daan para sa the best buhay. Yung maligaya ka sa buhay mo, wala kang tension, wala kang stress. Ika nga, anumang buhay na mayroon tayo ay hindi tsamba o nagkataon lang. Kundi ayon sa klase ng pamumuhay na pinipili at pinangangatawanan natin. Halimbawa na ang mag-asawang Paulino at Catalina Nocum. Sa halos 80 taon bilang mag-asawa, makulay kung ituring ni na lolo at lola ang kanilang pagsasama. Kung minsan ay nagtatagpo namin yan. Pag nagasayaw, saka pagka na alis ng hindi nagpaalam sa akin. Saka kami una kain ay maski wala matagal pa, naintay namin yung bawat isa. Sila ang itinuturing na pinakamatagal ng kasal at nananatiling nagsasama dito sa Pilipinas. At aminado sina lolo't lola, umabot sila ng ganito katagal dahil na rin sa klase ng pamumuhay na pinili nila. Kaya kahit 97 at 95 na sina lolo't lola, malusog at the best pa rin daw ang pangangatawan nila. Talaga sulat sa Biblia yun, na huwag kumain ng mga bawal, na hindi na kami kumain niya. Mga gulay na lang. Marami kong kasamahan na nagsusugal, nagiinom, ng alak. Ngayon ay napansin ko, din sa huli, ay bakit itong mga kaibigan ko ito wala na, pero kami, sa edad kong ito, ngayon, ay buhay pa kami, malakas pa ang katawan. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, mga pagkaing nakabase sa Biblia o ayon sa kautusan ng Diyos lamang daw ang binibigyang halaga ng mag-asawa. Ang mga pagkaing ito ay ilan lamang sa mga pagkaing binabanggit sa Leviticus 11 sa Biblia. Na base sa pag-aaral ng National Geographic Channel taong 2005, lumalabas na ang mga tao na nakabase ang kinakain sa mga nabanggit na pagkain sa kasulatan ay mas mahaba daw ang buhay kaysa sa iba ng 12 taon. Ito, yung regular lang nating pineapple. Pineapple. Ito naman, boiled mais. Ito, pancake malunggay na may wheat germ. Ito naman, puso ng saging burger. So itong klaseng kanin na ito, anong klase ito? Unpolished yan. Unpolished. Oo, Naku, mas unpolished. mahal yata ito, mas mura. Actually, mas mura kasi uunti na lang ang kain. Ayun! May statistics talaga yan na pag ito ang kinakain, mas humahaba ang buhay. Meron siyang study. And it's a very good study dahil 34,000 Seventh-day Adventists sa California ang pinag-aralan. Ito rin ang paniniwala ni Lolo Melchor. Payo pa niya, malaking bagay kung ang wastong pagkain at pag-iwas sa anumang bisyo ay sasabayan ng ehersisyo. Simula daw nang magkaisip si Lolo Melchor, nakagisnanan niya ang pagiging vegetarian. Kasi yung lola ko, namatay siya, bali 104. Yan aking pinagmamasdan, yung kanyang lifestyle. Ang aming laging iniulam, panay gulay. Sinubukan ko, mo kakain ng manok. Talaga hindi na matanggap ng ko ng sikmura ko. Medyo para masusuka ang At ipinagmamalaki ni Lolo sa awa daw ng Diyos. Ligtas siya sa anumang karamdaman. Katawan natin, templo ng Diyos to eh. Hindi sa atin to eh. Bakit ka pa makikipagsapala, kita mo talaga ang benefit ng kalakasan. Pinaka-the best. Yung maligaya ka sa buhay mo, wala kang tension, wala kang stress. Malaking kayamanan ang pare-pareho kaming walang sakit. Base sa estadistika ng World Health Organization o WHO taong 2007,
Ang karaniwang haba ng buhay ng mga Pilipino ay 64 na taon sa mga lalaki at 71 taon naman sa mga babae. Bilang na kayang lampasan tulad ng ginawa ni Lolo Paulino, Lolo Melchor at Lola Catalina. Pinakamalaking factor no sa pagtanda ng tao yung lifestyle niya. Paano niya inalagaan yung katawan niya, anong mga kinakain niya, anong mga nagpapasaya sa kanya o nagpapalungkot, no? Yun yung mga kailangan i-consider natin kung gusto natin humaba ang buhay natin. Bukod sa wastong pagkain, pahinga at ehersisyo, malaking tulong din daw ang pagkakaroon ng mga kaibigan na pwedeng makasama sa biyahe, bakasyon o kahit simpleng kwentuhan lang. Para nga ma-enjoy o danasin natin ang pinakamaganda at pinakamasarap sa buhay. Yung nagpapahaba ng buhay kasi masaya sila, marami silang kausap, marami silang ginagawa together. Ay paano, mas excited sila, mas exciting pa rin ang buhay nila. Ang malusog at mahabang buhay ay hindi nga daw aksidente o swertihan lamang. Posibleng nasa lahi o genes. Pero the best pa rin daw ang malinis at malusog na klase ng pamumuhay.